nanganganib yung buhay mo na alam mong masasaktan ka, so wala kang choice kundi gumante. Itong kwento na to, attorney, kwentong inuman kasi to. Merong nang himasok na isa na parang nang hahamon. Ayaw naman patulan ng mga kainuman, napuno yung hinahamon. So ginawa niya, pinalo niya ng bote ng alak. Pwede daw ba siyang mag-kontrademanda? Hindi naman daw siya yung una ng hamon. Ano daw pwede ikaso dun sa nang hamon na yon? Well, unang-una sa lahat, syempre kapag ikaw ay nanakit, hindi ba nga, namalo ka ng bote. Oo. So, ibig sabihin niya ng presumption, ikaw ay may motibo na saktan siya. So, pwede kang mademanda dyan ng physical injury or pwedeng attempted homicide or even frustrated homicide. Depende kung paano ma-argue yung case. Syempre, pagka merong nasaktan, ang automatikong ang presumption, ang may kasalanan yung nanakit. Ngayon, kung ikaw ang nanakit, merong mga depensa na pwede kang gawin at ipresenta bilang ebidensya, no? Yung tinatawag nating self-defense. So, ibig sabihin ng self-defense, hindi naman ikaw ang nauna at proteksyonan mo lang ang sarili mo. Ibig sabihin, may provocation on the part of the other person. Siya yung nang provoke, di ba? So, siguro, yung kapag sinabing provocation, ibig sabihin, nanganib yung buhay mo na alam mong masasaktan ka, so wala kang choice kundi gumante. At kapag ikaw ay gumante, yung gante dapat commensurate o tama lamang o reasonable lamang kung ano sa provocation niya.